Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is September, December 10, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Bonifacio stopover sa Mensa Trans Drive BGC Port to Bonifacio Taguig at dadalhin po natin yan sa may Black, sa may Pagsibol Southwest Subang, Sabang, Naik, Cavite po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbagbagong balita at mga talakayan. Kuya, dito po ako sa harap ng Bonifacio, sa may Bonifacio stopover sa naman. Occidental Mindoro, Dominata Cavite, Imus Cavite, tatlong proyektong reports at 3 project reports. General Reyes Cavite, 3 project reports at sa Rodriguez, Rizal. Samantala, nanawagan naman ang Senador Ronald de la Rosa at kanyang pamilya ng due process at pagrespeto sa karapatan pantao. Sakaling totoo na may warrant of arrest na ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya, ay kay Attorney Israelito Torion, abogado po ni De La Rosa, nais po ng senador na makita ang panuntunan ng pamahalaan at ng Korte Suprema kung isusuko ang senador sa ICC o itadaan sa extradition process o sa korte ang warrant of arrest para labanan ang mga ito. Due process of law and to respect his rights as a Filipino citizen. He wants a clear-cut guidelines from our Philippine government, including the Supreme Court, as to what would be the rights of a person, Filipino national at a Filipino citizen, with respect to ICC processes in the light of the fact na hindi na po tayo miyembro since March 17 of 2019. Hinig po ni Attorney Israelito Torion, abogado po ni Senador Ronald De La Rosa. Sinabi rin ni Torion na sakaling isuko si De La Rosa sa ICC, nais lang po nilang malaman ang proseso dahil walang batas ang Pilipinas ukol dito. Kung maliliwanagan sa balak po ng gobyerno, naniniwala po si Torion na harapin ni De La Rosa ang kaso. That is a question to be answered by him, but presumably yes, if the judicial processes would be clarified as to what would be his rights, if he would be surrendered, kasi surrender and extradition, wala tayong batas, wala tayong IRR on surrender, at ating po natin. Naninindigan din si Torion na walang basihan para isuko si De La Rosa ng bansa sa ICC at kanyang tiniyak na nasa Pilipinas lang ang senador. Nilinaw din ni Torion na hindi pa niya nakakausap si De La Rosa mula nung lumutang na may warrant of arrest na ang ICC at may komunikasyon lamang siya sa pamilya nito. Gusto sana ng pamilya na kung may kaso man sana siya, dito natin linisin sa Pilipinas. Dito file ng kaso sa Pilipinas kasi may working court tayo. O may working courts tayo, may working prosecutions tayo. So, kumbaga, wag natin isurrender yung karapatang pantao ng ating kapwa Pilipino doon sa Banyagang Korte. Dinig po ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senador Ronald De La Rosa. Wala ring ideya sa ngayon. Weekday from 7 to 9 a.m. at 5 to 9 p.m. may 100 pesos off ka na on Jollibee Group favorites for a minimum purchase of 500 pesos to 700 pesos. Para may joy to the world hanggang December 26, 2025, may iba't ibang featured brands per week. Kaya abangan ang latest deals. Hungry na ang family sa bahay? Order na ng Jollibee. Barkada bonding, papitsa ka na from Greenwich. Sulitin na ang traffic at mag-order na ng rush hour rewards deals via GrabFood para sa instant discount every week. Grabe ang jolly ng Christmas. Rush hour demand,
Rush Hour Rewards is available from November 3 to December 26, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTE B240860 series of 2025. Terms and conditions apply. Oras mga kapuso, alas 7:45. Radyo na, TV Babala ng Fake News. Dapat totoo. I have headache, and I have simonotol. Pagtu, pwedeng flu. I have body pain, and I have sore throat. Pagtu, pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain. Pagtu, pwedeng flu. Pag Biome Flu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. Biome Flu, kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, alliate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Para hindi mabuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Eh kung ako kay Pangulong Marcos, gagawin ko na yan ang legacy ko. Yun Ako lang lang nga. ang presidente na nakapagbasa ng ganyang klase ng anti-dynasty. Oo, considering na siya mismo ay miyembro ng political dynasty. Oh, yes. Oo, Mga kaya pyramid din sila. ha? marami, lalo na sa Ilocos. Yeah. Oo. Eh, although yung speaker, ay mas marami. Ay, sabi mo, Eh. 16? Sabi naman, digitize talaga kayo. Nangyari naman. Ano ito, parang Southeast Asian Games na ganyan karami ang contingent natin. Pwede na nga tayo sumali sa sa ganyan partner. Pag inipon mo lahat ng Oo. miyembro ng dinastiya Oo. na nasa pwesto, Hmm. o parang contingent natin dun sa Southeast Asian Games ng 1,000. Ay, nako. O, edi kanya-kanyang dala ng, watawat. Si Attorney Paulo Tamas, ang Assistant Professor po ng UP College of Law, nakausapin nga po natin. Magandang umaga sa inyo, Attorney. Good morning! Good morning po, Alvin, Doris, at yung mga tagapakinig. Sa palagay po ba ninyo kakayanin na maipasa itong apat na sabi ng Presidente, priority yan kabilang na dyan yung anti-dynasty bill, pati na rin yun sa ICI. Ano ba yung isa? Apat yun partner Parang regarding sa Yung social Adena po. Adena. Transparency sa budget. Ayun. Oo. Palagay mo ba kayang ipasa mga ito o puro lip service na ito? Bakit ang tao lang? Siguro ganito po, no? Kung gugustuhin, kakayanin. May dadalawang taon pa po yung kongreso natin. Ata pa lang po itong 20th Congress. At kung seryoso nga po sa reform agenda, lalo na po itong mga bagay na 40 taon na po itong tinakda ng saligang batas natin halos, ay hindi pa po napapasa. Mukhang kaya naman po pasa. Siguro, pabilis na muna disclaimer, no? Yung Law Center po na pinagtatrabahuan ko po ay kinonsulta na rin ng Kongreso sa mga bagay na ito. At para we usually take that as a sign na seryoso po sila doon sa reform na agenda. Pero from a personal academic perspective po, tatas din po yung concern ng mamamayan natin na baka posturing po. So, kailangan din po magbantay at maging masigasig pa rin yung ating mga mamamayan sa pagbabantay sa ating pamahalaan. Pero procedurally speaking, Attorney Paulo, tama naman yung hakbang ng Presidente. Ano bang effect? Kapag sinabi ng Presidente, priority ko itong apat nito anong epekto noon sa mga congressman at mga senador? So in terms of political effect, so malaking bagay po, I think, na yung LEDAC mismo ay mukhang involved na doon sa pagtutulak nitong measures na ito. Makikita niyo rin po yun sa mga priority na galawan ng Kongreso ngayon kung nababantayan niyo po yung mga hearing, mukhang ito po yung mga nakasalang na. So, malaki po yung effect niyan, political push ng Pangulo. Lalo na dahil ang House of Representatives natin ay malapit sa, traditionally malapit sa ating Pangulo. Ngunit yung legal measure po na magpapabilis talaga dito, yung certification as agent, hindi ko pa ho nakikita, or bago lang po kasi yung balita, hindi ko pa ho nabantayan kung na-certify nga sila as agent. And yun po yung legal measure na magpapabilis dun sa pagpapapasa ng mga batas.
Wala pa palang ganoon. Akala ko yun na rin yun. Nung sinabi niya na yung apat na ito ang priority ko, yun na yung parang patunay na certified as urgent. Ibig sabihin, hindi pa, may iba pa siyang dapat na action na gagawin to certify it as urgent. Ano ba ang kaibahan ng priority Para lang, no? urgent? Certified urgent. Apa. So kung priority po, ibig sabihin na sa dami ng mga panukala na nasa Kongreso, ito po yung mga panukala na yung Pangulo bilang puno din ng political partner alliance president ng Kongreso ay tunay nga niyang prioridad. No? Sana ito yung asikasuhin muna ng Kongreso imbes doon sa iba pang measure na nakasalang sa kanila. Ngunit, ibig sabihin nun, kailangan dumaan pa rin sa pagkabilang magkaibang houses of Congress, no? Tapos tatlong separate days ng pagbabasa, tatlong separate meetings, kailangan meron pa rin yung mga proseso na pagpapakalap ng mga final copies ng bill. Lahat po yun, nagpapatagal po yun sa proseso at bahagi po talaga yun ng sistema ng maayos na pagbabasa ng batas. So hindi yung pwedeng Attorney Paulo na sabihin mo lang, itong priority ko apat to ha. Kailangan may isa pa siyang hakbang o hindi mati, kailangan gagawa pa siya ng isa pang sulat or communication sa Kongreso. Hindi ko formal yan partner. Formal, oo nga pala. Certifying these measures as urgent. Opo, hindi ko maalala exact kung memorandum po or siham lamang, but meron pong formal na written document na pinapadala sa Pangulo ng Senado at sa tagapangulo ng House of Representatives na certify as urgent po yung batas na iyon upang mapabilis yung proseso. So, hindi ko alam kung sabay naman po yun o hindi lang po na ipakita sa media, ngunit yung po yung totoong bagay na magtutulak doon sa mabilis ang pagpapasa ng mga batas na ito. Kagulat po ba na ang Pangulong Marcos mismo ang nagsulong nito after so many years at after so many bills na na-file na tungkol dyan, ay si Marcos pa ang nag-file. Nagulat po ba kayo? Hindi naman po siguro nagugulat in the sense na yung mamamayan po kasi natin ngayon, damang-dama po natin yung galit, yung frustration doon sa corruption at parang yun po naman talaga ang sistema ng demokrasya kung yung mamamayan po natin silang kontento ng galit at nagpapakita talaga sa kalsada, isama sa social media, nagpaparticipate sa pamahalaan, nag-ukol sa pamahalaan, then magkakaroon po talaga ng enough na political pressure. So siguro po, more of so much surprise na ginawa siya ni Pangulong Marcos. But tinumugas ito na mismo na importante nga po talaga sa mamamayan kasi na engage. So siguro po, nabanggit na rin po before nung call, no? Importante po na hindi tayo sa ultimate goal na makita itong mga batas nga ito na may isa batas. But if it means, Paolo, sorry to interrupt, if it means your political survival, actually, you will actually do it. Baka sa dulo, hero ka. Kasi ikaw ang nag-iisang ko, di ba? Makakatulong sa political survival mo pa. And tatas po yun na consideration for a president. Kasi demokrasya ko tayo, nakikinig dapat dun sa mamamayan na bumoto sa kanya. So siguro nga po, dapat lang magbantay na hindi siya panglihis lang ng attention natin or parang maipakita na may nangyayari na. Yung una po kasing pangako na hindi pa natin nakukuha ay yung may makukulong na big fish before matapos yung taon na ito. So baka naman to buy time, to buy political favor, ito yung ginagamit na measure. Ako, ang choice ko po kasi for now is to read it in good faith na kung seryoso po yung gobyerno natin dito, then ngayon na may progressive window na matagal na po natin pinakikita, baka may pagkakataon po actually na magsulong ng mapabuting batas kabilang na yung pagbabawal sa political dynasty, transparency sa gobyerno, etc. Pero do you think na tamang move itong ginawa ni Pangulong Marcos? Basta palagi ko po, no, and I think better address to the political analyst. I think correct po yung move. Maganda po siya na move. Yung kasalukuyan po kasi na having politika sa ating pamahalaan, parang nagiging tao versus tao, pamilya versus pamilya. Yun po yung factions natin ngayon. So, if ako po yung Pangulo at gusto ko i-cast na gusto ko maging above itong away pamilya, dalawang makapangyarihang dinastiya, at gusto ko talaga maalala yung legacy ko bilang
nagtulak ng mga progressive measure. Actually, ngayon po yung panahon na yun. So, hindi na po niya kailangan tumakbo ulit, or hindi naman na siya pwede tumakbo ulit. Kung gusto po niya gumawa ng legacy, ito po yung legacy na pwede niyang may iwan kung may papasa po yung isang batas. Okay. Attorney Paulo, thank you for your insights. Mabuhay po kayo. Maraming salamat Thank po, you. sir. Maraming salamat din po, magandang umaga. Si Attorney Paulo Tabase po, Assistant Professor ng UP College of Law. Sabi ni Mark Hernandez, diyan natin malalaman kung sino ang kapitubong sa politika. Ayun ang kinatatakot ko. Baka kasi 80% pala ng Kongreso, yun po ng political dynasty. Paano sabihin nila, sabi ng Presidente, superiority. Sabi ng mga kapitubo, hindi ka na namin sinusuportahan. Paano kung tumalikod lahat sa kanya yun? I don't like. Oo. Sabi, oo. Mawawalan kami ng kita, ng hanap buhay. Kaya parang risky din yung ginawa ng Pangulo. Yes. Talagang parang, pikit mata yung ginawa niya. Pero nga, ikaw mo nga kanina, political survivor, at anong legacy ang iiwan niya. So, yun kaya yun siguro ang nagtulak. Para sa Presidente, na parang ganyan. So, ingat pa po natin na iba pang insight si Attorney Domingo Cayosa, isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Good morning, attorney. Good morning, Andrew. Sorry, magandang umaga po sa ating kababayan. Ano naman yung take ninyo, Attorney Cayosa, dito sa sinabi ng Presidente na meron siyang 4 na pinapa-prioritize sa Kongreso, kabilang na po yung anti-dynasty law? Mabuti naman at dapat ang problema lang ay napakatagal na yan at yung timing ay medyo awkward kasi nga madami ng pending bill pero ngayon lang siya pag-sabi ng ganyan sa political capital is practically exhausted. So, hindi tayo nagkakasiguro o maliit ng chance na makikingvensyon ng Kongreso. Pangalawa, kung talagang pinag-usapan na yan, certify na sana niya ng urgent need. So, the fact na hindi niya ginawa, ibig sabihin, walang assurance o walang pangako ang Kongreso na ipaprioritize nila yan. Opo. So, you see parang ang posibilidad na baka hindi suportahan ng mga congressmen at senators itong gusto mangyari ng Presidente. Kahit under the law, karapatan ng Presidente to certify these measures as urgent. Oo naman, sapagkat kung talagang sinabi na sa Presidente, sige, gagawin natin yan, certify mo na urgent para tapusin namin agad. Pwede, alam na natin na may meeting of the mind. Pero the fact na pakiusap lang niya, ito ang ating priority. Pero wala namang urgent certification. Ibig sabihin, walang commitment ng legislature. Ang problema niya, ang gumagawa ng batas, legislature, hindi siya. At kung titignan din natin ang mga overview ng mga batas na ito, eh talagang ito yung pagbubuwag sana ng monopoly of power ng mga congressman at mga senador. Human nature will tell us na malamang hindi nila gagawin yan kasi bakit nila sabi yung kanilang mga privilegyo at kapangyarihan. Lalo na ngayon ang nag-regret is an important president. So we hope kagaya ng makonsensya sila at gawin na nila. Mabuti yun. But the signs are not there na gagawin na. But we pray for them. Continue to advocate for that and gawin natin. Tulungan na lang natin ang presidente na mga lampas sa Kongreso. So, dapat ba, Attorney, na i-certify as urgent ng Presidente ito? Hindi lang kumbaga ito yung wish list niya, hindi lang ganun. Kung hindi officially, pag may dokumento na sinicertify niya as urgent, hindi forsado ang Kongreso to act on it immediately. Hindi naman. Certify mo na urgent. Hindi naman ibig sabihin Congress has to act on it. Ang presidente kasi hindi yan usually, hindi yan nagsacertify na urgent. Kung wala nang mag-set ng legislation, yung gagawin namin sa president, mulang lang silang oras, i-certify mo na ang sigurado. Kasi sa shortcut nila yung proseso Akala ko, akala ko pag sinertify na urgent ng Presidente, forsado ang Kongreso na action na yun, whether they like it or not. Hindi, ang mangyayari lang dyan, nasa shortcut lang yung proseso, yung time, kasi may mga process yan,
invading so discussion na ano. So pag i-certify, kasi i-express nila yung mga i-explain nila. But the decision whether or not to pass it not a completely, usually that is done in coordination with the head of the Senate at saka ng House of Representatives. At hindi naman magsa-certify ang Pangulo ng urgent kung wala nang working, wala nang coordination. Kasi magpapapahiya lang siya. So kapag na hindi certify, ibig sabihin, walang assurance yung dalawang Senate President at saka Speaker na kanya na nang ipapasa. Also, kumbaga parang kaya yan wish list lang dahil walang consensus. Oo, walang assurance. Kasi mag-isip na alam ng mga leadership ng Senado at sa House of Representatives, kaya ba natin ito gagawin? Pag tayo nila, i-certify ko na papaspasan natin. So, anong tama sa'yo? Wish list lang. So, at panahon dito, di ba yung mga investigasyon, mga corruption, ang natatakot, mga magbabanda, senador at mga congressman, alagan naman, sarili nila. So, yung naman tayo anti-daniel, isang sila ng privilege at nagkamonopoly of power. Malamang ayaw marami na kandidato. Kulang din, sinabi niya ng president at the height of the yung pangalawa, maganda rin, ikaw, mabuti naman, sinasabi niya, pero isa ng supportahan ng ganun isang sektor. Hirap maganda, hirap community controversy, yung kabinete niya, ang stable na. So, gusto mo yung mga magbabasa, yung pagkikinig na, so, paalis ka na yun. Just wait for the next procedure. Ganun siguro ang kailang feeling. So, he needs the support of other sectors of society. Siguro pagdapan na rin natin silang lahat. Oo. Sige, thank you sa insights mo, attorney, ha? Maraming salamat po sa oras ninyo. Salamat po. Mag-point po kayo. Thank you. Maraming salamat. Good morning po si Attorney Domingo Igon Gayosa, isang eksperto sa constitutional law at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. So dito masusubok pala partner, it appears na ang kanyang round kung may meron pa ba siyang natirang kapital na kaya niyang kumpinsihin ang mga congressman at mga senador na, oy, suportahan nyo to. Kahit kayong apektado, anong kwento mo sa akin, ilang probinsya lang ang walang dahilan. Tatlo. Sa ilang mga probinsya sa Pilipinas, abot man ng 80? Abot ng 80, no? Oh my goodness. So sa may 80, tatlo lang ang walang dynasty. Lahat may dynasty. Correct. Pero nakakagulat na itong si Marcos, Pangulong Marcos, na siyang miyembro din ng isang dinastiya, ang siyang magsusulong ngayon. Pwede ba rin makita yan as, o ma-interpret as loyalty check? Saan? Sa mga congressista, sa mga senador. Pwede ko yung makita na ito ay sign din ng desperation. Pwede rin. Kailangan may gawin tayo para ma-redeem. O para makabawi tayo. Pwede din ganun. Di ba? Oo. At pag sinasabi mo yung loyalty check, tingnan natin kung may loyal pa sa kanya after. Which one kung may susunod. Pero kung sabi ng speaker, kung bang okay sabihin siya, hindi natin siya sa pinakamaraming member ng at dahil sa okay siya. Bakit paramihan sila ng bilang? Yung isa naman pag-gaya sa 17 na bansa. Ano yan? Ipasok ko pa Naitingin mo pa talaga. sa intention ko. Naitagin. Ay, oo. Dynasty. Hanggang Maraming din yun, ha? hanggang ako meron. Kaya nga. So mula presidente, miyembro ng dynasty, vice presidente, dynasty, house, ay senate president, dynasty rin. Meron. House speaker, dynasty rin. Yung chief justice na dynasty din rin. Ay, mukhang wala tayong meron ba? Parang wala naman. Parang wala naman. So ang dami pong dynasty sa Senado. Sa Senado ba ilang senador ang miyembro ng dynasty? Lahat sa Hindi naman. Si Sino? Ontiveros, hindi naman. Walang kamag-anak. Wala naman kamag-anak. Si Tito Lapid nung may kamag-anak.
Ay, oh, ano, tama. Nakatahimik lang yun. Oh, Bato. Bato de la Rosa, hindi naman yung dynasty. Oo. Pero, lakasan mo kasi boses mo, parang hinihinaan mo eh. Ang tanong, Yan. Parang tanong. ano ang definition nila ng political dynasty? Doon magkakatalo. Kung ilang degree. Correct. Saka kung halimbawa, yung isa tumakbo sa ganitong sa city probinsya, o province, tapos yung isa nasa senador, malaking province dynasty pa rin ba yun? Ayun, Or yan, tama yan. Oo. Kasi baka yung iba lumipat. yun? Pero yun na nga ang naging malaking contention. Kaya hindi umusad-usad yung mga 468,000 na panukala ng batas. Oo, tagal-tagal Oo, na. ang tagal na. Hindi, once and for all, decisionan na natin. Kaya Hanggang saan ba? Hanggang first degree lang ba? Second degree, third degree? sabi naman ng iba, ay hindi, sige, papayag ako dyan, pero hanggang sa kasambahay ko. Hindi, ang importante pag-usapan ninyo. Oo. Kasi hindi pwede na parang lip service lang na dahil nalalagay ka sa alanganin, sasabihin mo na lang kung ano gusto ng tatlang people. Oo. Pwede kasi ganun eh, di ba? Pwede Parang sabihin pagkalatpo ka lang. Oo, papogi ka lang. Papogi lang. Pogi point. Eh di sana naman ay wag. Gawin na talaga at tutulong at yung paggagawa kayo ng batas, please lang ha, ang mga IRR, linawin ninyo. Yan. Huwag ninyo lagyan ng kung ano-ano mga buntas. Yan. Ay, nagagaling na rin. Sabi ni Mark Hernandez, yung ombudsman din, ay oo, ni-report yan. Ay, oo nga pala, no? Oo. Bakit? Anong problema? Bakit? Mabababay. Bakit may pinabababay tayo? Sige na, susunod na, Sandan ng Bayan! Ano ng jacket niya, ni Robert Manuel, mukhang mamahalin niya. Robert, 400 ba yan? Tingin. Ganda ng kulay. Wow, ganda. Robert, at mano-mano, Pilipino nag-iisang Manila Joyce, good morning. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising! Pilipinas! Energy! Boses nagigising sa umaga. Ito sa Cluster of the Century, mga kapuso, no? Ito yung si Undersecretary Cadiz. Jojo Cadiz. Nagbitiw na yun. Yeah, nagbitiw na siya. Malapit na taon nito ni PBBM, mula pa nang siya ay senador pa lamang. Yes. Binanggit na rin ito ni Saldico kasi hindi natin, wala, sa ratartuwing eh. Oo. Nung binanggit lang ni Saldico na yan ang bagman ni Presidente, na tinatanggi po ni Presidente, mga kapuso, no? Ang pinakahuli, natuklasan natin, Weng, yung anak ni Cadiz. 19 years old, naka-corner po ng mga kontrata po sa DPWH at ang mga proyekto, andun lahat sa Ilocos Norte. No? Ang halaga, Weng, kulang-kulang 300 million pesos. So, sabi mo ni Undersecretary Claire Castro, dapat daw ay matuwa pa ang taong bayan. Dahil? Nagpitiw si Cadiz dahil po sa delikadesa. Madam Undersecretary, ma'am, in the first place, hindi dapat po ito nangyari. Ganun lang po kasimple po yun, no? Bakit ito pinayagang mangyari? Hindi dapat siya kumuha ng kontrata sa gobyerno, Weng, dahil maliwanag pa sa sikat ng buwan na ito po'y conflict of interest. O lalo't alam mo naman dikit sa Pangulo yung tatay. Kaya nga, oo. 19 years old. Siyempre family business yun. Hindi niya pag-aari na solo yun. College grad, wala pa, college student pa nga lang Undersecretary McClare, napapanira na po si Undersecretary Cadiz sa kanya po ng kanyang college student na anak. Kumbaga, Weng, the damage has been done. Diba? Hindi pwedeng pagbibitiw lamang po ang katapat po nito. Cases should be filed kung talaga seryoso po ang ating Pangulo na linisin po ang kanyang bahay. Ang tanong ko lang ganito, well, isa na naman ba itong kaso ng kaibigan, kamag-anak na inabuso ang kabaitan ng ating Pangulo? Tawag, guys? Or isa ba itong kaso ulit ng kaibigan na hindi mapapanagot kasi dikit sa Pangulo? Grabe naman kung paikutan si Presidente ng kanyang mga underlings. Di ba, mga kapuso? Ginoong Pangulo. Sabi niya po sa mga mandarambong, mahiya naman kayo. Di ba, yun ang sabi po ninyo sa inyong puso na, aba, baka meron pang kaibigan, kamag-anak niya si Presidente na dapat mahiya. Lumabas na po kayo. O hintayin niyo pa ba kayong mabuking, ha? Inaabangan natin, Weng. Big fish, big fish, big fish. Pero sabi mo ng Presidente, Oo. yung napapaigutan sa mga kaibigan niya, ayoko sabihin na mahina si Presidente.
Pero pag ikaw ay naiisahan na paulit-ulit, Mr. President, may weakness yon sa akin. Kaya nga ang tanong ko, Weng, ito ba Asan yung, asan yung leadership doon? Plus, yung mga taong nasangkot na indirectly involved sa paghawak ng pondo ng bayan, alter ego ng Presidente, meron doon, hindi ba? Anyway, mga kapuso, mamaya pag-uusapan po natin na mas malawig pa yan si Rowena Salvacion. Joel rings the bell. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kaya magkakauntahan tayo sa Hate Pabuhit pala, tuntunan. Ito, sinabihan na ni Presidente ang Kongreso. Yes, oo. Baka kailangan ng certification ng urgent itong bill na ito. Kasi parang yung pala nga kulang, no? Kulang pa rin po sa certification, mga kapuso. Pero sinabi mo ni Presidente, nang sila po yung magpulong sa LEDA, Hoy, ayusin nyo naman yung anti-dynasty bill. At yung pong, yung party list, pati yung party list. Yes, sa Independent People's Commission. Pinaayos po niya. Nasa linya natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Pagdinon po ng isang bayan. Justice, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po, Justice. Magandang umaga, Joel at Gwen. Magandang umaga sa mga tagakinig natin. Alright, initial reaction po ng isang bayan dito po sa latest development. Si Presidente na po ang nag-atas po sa Kongreso na isa prioridad yung pong anti-dynasty bill. Pati po yung party list Reform Act. Reform Act. Justice, ano ang initial reaction po ng isang bayan po dito? Well, we welcome that, no? That has been our advocacy matagal na. So, magandang development yan. Madami namang mga bills na file sa House. Yung kay Laida de Lima, pwede na rin yun. So, we're happy with that development. Kung kayo po ang tatanungin dyan, siguro isa-isahin natin, no? Sa anti-political dynasty bill, ano ang gusto ninyong makita ang particular na provision doon? Anong degree of consanguinity o antas ng pagiging blood relations na mga dapat ay tumatakbong sabay-sabay sa posisyon sa gobyerno? Well, within the fourth civil degree, dapat isa lang sa national at saka isa sa local, sa LGU. So at magiging parang at least 2 sa isang pamilya na hanggang 4th degree of consanguinity. Yes, isa sa national, isa sa local. Okay, hindi. Kaya pero halimbawa po ay sabihin masyado nang mahigpit yun. Controlled naman ay maraming magagaling maglingkod sa bayan galing sa iisang pamilya, Justice. Well, pwede naman sila tumakbo sa ibang distrito. Sa ibang probinsya kung gusto nila. Kumbaga parang hindi sila concentrated ang poder sa iisang probinsya lang. Yes. Okay, halimbawa po, merong nasa ekotibo. Merong tumakbo sa senador, sa pagka-kongresista, pwede yun. Congress kasi considered national. As one, national, okay. Pati yun po sa House of Representatives. Isa lang. Either senator, one senator or one member of the House. And then let's say, isang mayor. Yun, hanggang doon lang. Pero halimbawa, kung mayroon kay mayor, meron kang senador, pero pwedeng tumakbo sa ibang lugar, yung isa pang kamag-anak. Pwede. Pagka yun ang tingin ko, no? Dahil hindi naman concentrated. Okay. Magkano po ito, no? Yung anti-dynasty bill, pati po yung party list system reform act. Bigyan din namin kayo ng pagkakataon kasi yun daw po desisyon po ninyo sa party list system nag-make way para po ito'y abusuhin. Siguro po din namin ang inyong reaction po doon sa ganong klase ng paniniwala. At the same time, ano bang klaseng reforma kinakailangan po natin sa party list system dahil talagang lantad naman po na ito po inaabuso? Well, sa ligang batas, nakalagay doon, for the first 3 terms of Congress, there shall be a party list system reserved for the marginalized, but only one half. Okay. In other words, 20% ng members of the House of Representatives will come for the marginalized sector. Yun ang nakalagay sa ligang batas. So mali yung impression
party list marginalized na. Okay, pero ang isa pa po ba, Ang nakalagay doon for the first 3 terms dahil ang explanation ng mga constitutional commissioners after 3 terms itong marginalized can stand in their own already. So, yan na nakalagay. Wala tayong magawa. Sundin yun. Yan ang nakalagay sa Constitution eh. pero kung halimbawa po, ito tinutulak na ng Malacanang na mismo ng Pangulo na amyendahan ang batas sa party list, kayo po, ano gusto niyo makita ang amyenda? Well, yung prohibition sa political dynasties, mag-a-apply rin yan sa party list. So, hindi pwedeng may tatakbo, meron kang senador, tapos may mayor ka, tapos may party list ka. Yes, isa. Yung party list, so pag may isang party list ka na, hindi ka na pwede maglagay ng isang senador. So, considered na yon national. Pero, paano po yung representation? Halimbawa, yung mga nominees. Ang sinasabi po kasi, yung mga nominees ngayon, pero mga kontratista, may mga negosyante, mga kinatawan ng isang party list organization na boses daw sa Kongreso ng mga sektor na walang boses sa national government natin. Pero, hindi sila galing doon sa mismong sektor na kanilang kinakatawan, Justice. Well, dahil yung marginalized nakalagay kasi for the first 3 terms lang yung reserve. So, kasi open democracy tayo, hindi naman pwede pagbawalan tumakbo. So, yung marginalized can have their own marginalized party list. Pero, hindi sila exclusive dahil first 3 terms lang yun. Sino po ba ang dapat sumasala ng mga nominees ng party list organizations na sumasabak sa election, Justice? But that, dahil doon ngayon, tapos na yung first 3 terms, kahit na yung mga established political parties, pwede din sila magtayo ng party list. Yun nga po eh. Yun nga po inaabuso eh, Justice. Nandun ang abuse. Pero ang solusyon dyan, yung political dynasty prohibition. Pero talagang magkaroon Yun. dito. Kasi ganito yan eh. Ang structure ng Constitution, yung party list, yung marginalized, to prevent entrenchment by dynasties, dapat may political dynasty law. After 3 terms of Congress, dapat nagkaroon ng political dynasty law para hindi makapasok yung political dynasty sa party list. System. Pero pwede din. Ang solusyon dyan, yung political dynasty law. That will solve the problem. Di ba natin pwedeng totally tanggalin na itong party list system? Pwede rin, kasi hindi naman na obligado. Pero sa tingin niyo po, Justice, mula nung nasa hudikatura pa kayo hanggang ngayon na aktibo na kayo sa civic movement, nakinabang ba ang bansa sa party list system? Well, meron din, of course, katulad sila Shell Doctor, sila Laila de Lima, at saka yung mga leftists, they were able to join the parliamentary struggle. Dahil pag district lang ang election by district lang, dahil mahirapan sila. So, they were able to join the parliamentary struggle. So, that is what they want, that they abandon the armed struggle and join the parliamentary struggle. So, yun yung So, in that way, sumama sila sa mainstream, no? At nakatulong yung party list system sa sektor nila. Sa sector nila. So, they are now, well, sumasama,
take a oath of allegiance to the Constitution, they follow the rule of law process, at saka magiging ingrained ito, ma-establish ito. Ang problema talaga natin, yung political dynasties, hindi na control, nag-invade sila sa party list system. Gumawa sila parang party list nila. Yun ang problema. Opo. At tinatakda, sabi nga ni Mami Icho, yung party list ay stated sa 1987 Constitution, kaya nagkaroon ng enabling law. Kaya meron tayong party list system na yon. Ang problema lang, habang umuusad po yung panahon, nakita natin kung paano ito abusuhin, di ba, Justice? Kaya dumabot pa nga maraming issue dito sa Korte Suprema, pero still, ganito yung sistema ng party list system natin. Yeah, it's still useful because it will allow yung mga those who are in the armed struggle give up the armed struggle and join the parliamentary struggle. Pero out of the 20... Ang problema nakita ko, Opo. nagka-problema tayo sa party list dahil walang anti-political dynasty law. Doon, yun ang ginagamit na paraan para Yes. magkaroon ng extension sa politika ang isang pamilya. Yes, ginamit nila yung party list. Okay. At sabi niyo nga kanina, may use din naman ang political party list system. Only out of the 20% ng House of Representatives na dapat ay para sa mga party list, ilang porsyento doon sa 20% na yun ang talaga naglilingkod para doon sa kanilang kinakatawan na sektor, Justice? Wala akong figure niyan. Pero yung like the Liberal Party, pwede rin sila magtayo. Liberal Party, Fisher Folk, Liberal Party, Farmers. Dapat ganyan yan. Pero hindi ba parang extension din yun ng political arm ng isang Yes. political party? Parang nadidikit yung purpose ng party Hindi system? naman. Hindi naman dahil hindi naman we are a democracy. Hindi mo lang pwedeng bawalan na wag kayo magtayo ng political party. Open political party tayo eh. Okay. Ito namang issue tungkol sa ICI. Ang sinasabi ho na Malacanang, medyo malapit na matapos ang buhay nito. Ang Independent Commission for Infrastructure. Ngayon, yung Independent People's Commission Act, yung po ang kumbaga sasalo. Ano ang initial reaction po ng isang bayan po dito? Dapat bang, ito bang sinasabi ni Presidenteng gawing priority, kinakailangan ng certification? Dapat bang i-certify as urgent po ito para trabahuin talaga ng Kongreso? Well, hindi naman kailangan i-certify dahil sinicertify mo yan pag may calamity, wala namang calamity, no? May calamity po ng pagnanakaw, Justice. May calamity po ng mga pagnanakaw po. Hindi, ang posisyon ko dyan sa Independent Commission for Infrastructure, ibigay na yan sa Ombudsman, no? Kasi mag-duplicate dapat i-strengthen na lang yung Ombudsman kasi they have all the powers. O kumbaga yung structure, yung dagdag tao, abogado, pasweldo, ibigay na lang sa mga taong kailangan dagdag sa ombudsman para mas lumakas ang poder nito. So para sa inyo, isang tabi na lang yung Independent People's Commission Act. Huwag na po yun. Huwag na yun. Ang ombudsman na lang palakasin natin. Yes. Dahil another layer lang yan eh. So, at that time, we wanted that dahil when nagkaroon ng vacancy sa ombudsman, saka people were not happy with the ombudsman din, kaya there was a clamor. Pero ngayon, nakikita natin na gumagalaw ng ombudsman, no? Which should be the case. Ang sabi ko kasi, Justice, ay kapag meron kang Independent People's Commission, natututok lang sa infra project ng gobyerno, mas mapapabilis daw po kasi concentrated yung trabaho. Hindi. Pwede rin magkaroon ng task force within the ombudsman, mag-concentrate lang sa infrastructure. Pero hindi kailangan ng hiwalay na body o lupon. Right? Malinaw yun. Justice, maraming salamat po sa oras niyo ngayong Thank you po. umaga. Thank you. Good morning.
Maraming salamat din. Thank Good you. morning, Si Justice. former Justice Antonio Carpio, ang lead convener ng Isang Bayan, mga kapuso. Taxi sa Double B! Ito bang, ano pa ito isa? Cadena. Cadena Act, no? Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Cadena. Ito yung, Masalabuan ako dito. Ano yung sabihin itong yan yung ano siguro, ito? yung mga mamamayan, pwede nilang silipin, bigyan sila ng access to sa gastos ng mga ahensya ng pamahalaan para alam nila may account yung Talaga lang, FOI nga, 5 taon na yata tinutulak ang Freedom of Information. Ito naman, ang layo rin ng FOI bill. Pinangato kayo sa eleksyon ng ating Pangulo. Sa totoo lang kung hindi sa certify as urgent presidente po ito, hindi daw trabahuin ng Kongreso ito. Pero ako, dahil Pangulo, gamitin niyo na poder niyo doon sa inyong mga kaalyado sa House. Kasi doon ang pinakamalaking struggle ng mga panukalang batas na ito. Lalo na ito. Doon ang sagasan nito eh. Lalo na itong anti-dynasty bill. Oo naman. Pati yung party list system na yan. Sabi sa Senado yung political dynasty. Malabs yan, malabs. Pero gusto ko bigyan ng benefit of the doubt si Presidente. Dahil sa tagal-tagal niya na nahimik sa dalawang napakahalagang panukalang batas na ito, Joel. Ngayon lang siya nagsalita dito. So, Mr. President, humahawak po kami sa salita ninyo bilang Pangulo. Abangan, mga kapuso, ang oras po natin, alas 8:26, radyo na. Hindi ba? Labanan ng fake Dapat news. totoo. Usapang kalusugan muna tayo mga kapuso. Sa panahon ngayon, mahalaga na mapanatili natin malusog ang ating mga katawan. Laban sa mga sakit, kailangang maging maingat tayo. Lalo na sa pagpili ng mga gamot. Paalala ng Unilab para makasiguro tandaan ang 4 na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. At pang-4, gawang world class. Di basta-basta ang paggawa ng gamot. Dapat ay produkto ito ng masusing pag-aaral at research ng mga scientists at eksperto. Pagdating sa gamot, buhay at kalusugan ang ating pinag-uusapan. Tandaan ang 4 na marka ng alaga mula sa Alagang Unilab. Quality alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para hindi kayo matuyuan. Kenny, sorry hindi kita nakita. Nadiligan sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.bancor.ph. Isang mensahe mula sa Bancor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng Bancor ang Bancor Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon kay Bancor Chairman CEO Alejandro Tenco, dahilin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayong dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.bancor.ph/Bancor Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim po ng regulasyon ng Bancor. Paalala ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala para mawalan ng malaking kita ang gobyerno. Robas, Dietary Superintendent. Samahan para Robas. Kawain ko tayo ganito next month. Kaya gini, so kaya tayo namulong at gabang with proper diet and exercise. Para masiguro, bumili sa mga medical drugstores nationwide. Robas, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. Pati sa iyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang maalala ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat sa may panggamot sa anumang uri ng sakit. Robas, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Gusto ko mag-relax pero... Lalapit ang katawan, mag-Alasan FR. Relax muna. Para game ulit bukas. Ay Daling Diaz po. Naniniwalang Totoo ang relax, walang sakit na tatawa. Ang relax, mag-Alasan FR. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alasan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 829. Mga balitang hindi nyo dapat para
buwan ng Disyembre, taong 2025, narito mga balitang hindi mo uli. Hindi ko matitinan, ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes-Abel. Mga balitang siksik sa impormasyon, ako naman ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Samahan niyo po kami dito sa Double D. Bagong balita. Full alert status sa Metro Manila ipatutupad ng National Capital Region Police Office simula sa December 16. Kasabay ito ng pagsisimula po ng simbang gabi at mananatili hanggang January 4, 2026. Sinabi ko ng NCRPO Chair Spokesperson Police Major Hazel Asilo na mahigit sa 14,000 mga tauhan ng NCRPO ay makakalat sa Metro Manila sa panahon po ng Pasko at bagong taon kung saan tututukan po nila ang mga transport hub, malls at mga lugar na maraming mamimili tulad po ng Divisoria at Baclaran. Bagong balita! Mga tinanggal ng Senado na rekomendasyon ng Kamara sa panukalang pambansang pondo para sa 2026. Inaasahan po posisyonin ng mga kongresista sa Bicameral Conference ayon kay Senator Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na kabilang sa tinagdas ng Senado ang edukasyon para sa ilang programa kagaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC. Samantalang hindi naman ni Tulfo na tuloy pa rin ang mga dalaking programang pang-infrastruktura ng pamahalaan kahit pa tinagdasan ng higit 300 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways. Bagong balita! Pagbabalik sa PhilHealth ng 60 bilyong pisong ginawa ng national government dapat malinaw sa 2026 national budget ayon kay Senator Loren Legarda. Sa inaaprobahan ng Kamara ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon, unahon ni Legarda na gagamitin ang nasabing halaga sa improvements ng benefit packages ng PhilHealth na salungkat sa utos po ng Korte Suprema na ibalik sa pinagkunan na reserve fund. Dapat umano itong ituwid ng Bicameral Conference Committee dahil dapat laging matatag at protektado ang reserbang pondo ng PhilHealth. Bagong balita! City Veterinarian ng Bacolod City iniimbestigahan dahil kung saan na-discovery expired na PCR test kit para yan sa African Swine Fever o ASF. Sa ulat ng GMA Regional TV, inisyohan ko ng show cause order si Dr. Maria Agueda Trinidad de la Torre na nagsilbi bilang Vice Chairperson ng Task Force ASF ng lokal na pamahalaan. Responsable po siya sa pagbili, pag-monitor at pamamahagi ng mga PCR test kits. May na-discovery po kasi 39 na PCR test kits para sa ASF na nagkakahalaga ng 2.4 million pesos ang hindi na magagamit pa dahil nag-expire noong November 30. Bagong balita! Department of Transportation tiniyak na tutugunan ang mga nakitang problema sa mga bangketa sa kahabaan po ng EDSA. Sa kanilang inspeksyon, sinabi ho ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na natuklasang hindi pedestrian-friendly ang mga bangketa sa EDSA. Simple manong isabay nila ang pagsasaayos sa mga bangketa sa EDSA rebuild na sisimula na sa unang quarter ng susunod na taon. Bagong balita! Halos 200,000 individual na apektuhan ng shear line o yung salungan po ng mainit at malamig na hangin sa Luzon ayon niya sa DSWD. Natumbas ito ng 57,303 na pamilya mula sa Cordillera Administrative Region at Region 2. Dahil sa pag-ulan, meron ng 6 na pamilya o 30 individual na inilikas habang nakapagtala ng 11 bahay na nawasan at 21 naman ang bahagyang napinsala. Bagong balita! Mga report sa ating mga Super Radio reporters. Kilos ang grupong Manibela tuloy pa rin sa kabila po na naranasan pag-ulan. Detalye Alan Gatos, Alan. Ang grupong Manibela ang kanilang protesta dito sa Pelcoa, Commonwealth Avenue, Quezon City. Kahit na umuulan ang dito sa bahagi ng Pelcoa, hindi nagpatinag ang mga miyembro ng Manibela. Bahagi pa rin ito ng 3 araw na transport strike ng grupong Manibela. Nakaalalay naman ang mga tauhan ng Quezon City Police District, maging ang mga tauhan ng MMDA sa ginagawang protesta ng grupo. Ito'y lalo pag may kabigatan ang dali ng trafiko sa westbound lane ng Commonwealth Avenue patungo ng Elliptical Road. Matapos ang programa dito sa Pelcoa, susugod naman sa tanggapan ng LTFRB ang mga miyembro ng Manibela mamayang alas 9 ng umaga. Ito ay para ipagpatuloy ang kanilang panawagan kaugnay pa rin sa usapin ng mga super ng jeepney. Samantala, talagay pa rin ang panahon, tuloy-tuloy pa rin ang panamanakang pagulan dito sa Quezon City. Ako sa nagas ng Jimenez Paradyo, Dito Kawalbi, dapat sa to. Samantala mga kapuso,
MMDA at mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan mag-i-inspeksyon sa bahagi naman ng Marcos Highway. Ano natin ang balita mula kay Carlo Mateo? Manoy, pasok! Yes, John, sa mga oras na ito ay nandito kami sa Food Bridge. Dito nakakahaan ng Marcos Highway. Ang panunukan dito patungo ng Kainta, patungo ng Antipolo, at patungo ng syudad ng Marikina. At pagkilang pagkagana rito na ay itong sila MMDA sila Attorney Vincent Nunez, MMDA Traffic Discipline, si MMDA General Manager Procopio Lipana, si Sergeant Retired Colonel Ponte Villa, at mga kinatawan ng local government unit na nagsasakop dito sa area ng Antipolo City, Cainta, Rizal, Marikina City, Pasig City, upang mapag-usapan kung paano pa mapapaayos at hindi na maulit na yung Carmageddon na nangyayari noong nakalipas na Sabado. At isa nga sa mga agad na naipagupad dito, yung nakalagay na plastic silinito. Dati mga concrete barrier, yung nasa pinakagitna itong bahaging ito ng tumulong ng Marcos Highway. At pinilitan na ng plastic at konkreto ito para mas mabilis nilang buksan sa ating magkaroon ng kakaibang volume ng dami ng trafiko. At itong kahabaan ng Marcos Highway, patungo ng Antipolo City o yung eastbound. Ang isang rito, yung unang turn ay para sa mga pinatawag natin na mga buwan na itong mga unang turn ay para sa private vehicle. Yung susunod na turn ay para naman sa mga truck. At ito yung upang maiwasan yung pagsigit na dali ng trafiko. At inanapang yan sa mga plano, mag-deploy ng NMDA personnel, meron na. At yung kanina yung pinagpapad na truck bus ay nang alas 5 na lang ng umaga. At mamaya ulit alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng hapon. At yan ay ilan pa naman. Magkapapuli yung kanilang ginagawang pagkakapulong upang ayusin magkaroon ng aslas dito ka sa traffic management dito sa kabaan ng Marcos Highway. Ako si Carlo Mateo, GMA Super Radio, PCTV, dapat totoo. Bagong balita. At yan ang Double B bagong balita. Baka nagdagdag pa mga detalye. Follow up sa iba pang programa ng Super Radio DCWB. Ako po si Joe Reyes. Ako naman po si Romano Salvacion. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang Double B bagong balita. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang. Taxi sa Double B. Alam mo, Weng, kung gusto mo talagang pagkain ang mga magnanakaw sa gobyerno, alam mo, isa sa mga dapat na requirement, pagkatatakbo ka sa isang posisyon sa pamahalaan, dapat meron kang clearance mula siguro sa Commission on Audit, yung clearance kung tawagin natin, no denied expenses. No denied expenses. Ibig sabihin, lahat na, halimbawa, ikaw ay galing sa executive. Ito yung mga dati na nasa posisyon. Dati na nasa posisyon, sa ibang posisyon, dapat meron kang clearance from the MOA na hindi ka na-flat whatsoever during the time. Cleared ang iyong Pwede ka tabak. pwede. Oo, di ba? Kasi naman eh. Ngayon, wait, Eh, paano kung ano? kakakuha na sa Sandigan Bayan, pwede pa rin tumakbo. Oo. Di ba? May mga... Ito nga eh, yung may naghihintay pa ng finality, yung convicted na, may hinihintay pa yung finality, pwede pa tumakbo. alam mo yung mga... Dapat yun, pagbuhin ng batas eh. Pero ang problema natin, Joe, hindi nila binabago kasi sasagata sa mga leeg nila. Kaya nga, hindi mo pwede. Kaya ba kung sino ba dapat ang... Opening pa dapat ang nagsisilip yan? Dapat... Wala sa batas Kung yan. ano lang kasi ang tinakdang requirement sa ilalim ng saligang Yun lang yun. Yun lang yun. Kaya yung sinasabing, bakit hindi mo lagay na dapat college graduate ang mga nagpapangulo, nagsisenador? Kasi kahit na ikaw mag-a-apply ka sa private sector, kailangan mo na, may diploma ka, pati sa presidente, wala. Ito may comprehension ka na, marunong ba naman pasa? Magsulat, pwede na, at nasa easy ka. Pero hanggat hindi ko nagbabago yung requirement sa ilalim ng saligang batas, wala tayong gagawa. Yan, tuloy-tuloy ang ligaya ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Sabay lang mga kapuso, oras po natin, alas 8, magpaporenta na, 8:40. Radyo na, labanan ng fake Dapat news. totoo. Ang
lamig. Teka, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you. Oh. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Ren, ang lupok mo. Ikaw, Di ba na po? marupok. Bakit ang lupok natin? Paano? 97% ng Pinoy kulang sa kalsyo. Pag kulang sa kalsyo, pwedeng lumupok ang buto. Hindi mag-calciumate na tayo. May bone and flexi boosters. Tulong para strong ang bones and joints. With proper diet, may exercise. All prescribed brands pa ng mga doktor. Hi! Excuse me. Ano ako? Marupok? Dina, ang tulong ng Calciumate. Made for a stronger you. Versus non-use with proper diet and exercise. Alagang nyo lang yan. Minerals plus cholecalciferol, vitamin D3. The generic name of Calciumate. If symptoms persist, consult your doctor. Laging maging mapanuri sa mga gamot na binibili. Mapanganib sa kalusugan ang mga fake medicines dahil maaaring hindi tama ang mga ingredients o kaya ay mali ang dosage ng mga ito. Maaari ka rin makaranas ng mga hindi inaasahang side effects o kaya ay lalong maglala ng iyong sakit. Upang makasiguradong ligtas, bumili lamang ng mga mapagkakatiwalaang gamot sa mga kilalang butika. At para siguradong safe at legalidad ng gamot, hanapin ang check. Dahil pag may check, that's right, man. Bye, Buhag-Hager Care. Hello, Cream Soap Vitamin Boost. Pinili with 30% more. The 10 ml Unilever sachet for all day, no buhag-hag. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for 24 hours. Cream Soap Vitamin Boost. Nabutan mo yun? Nabutan mo yung bite eh. Ano panahon na yun? 1990s, ganyan. 1980s, yan. Siguro ba? 70s pa nga ito natin. Situational report muna tayo sa pag-ikot ng MMDA at ang DPWH kasamang Las Piñas LGU sa paligid ng Tartar Creek. Tartar Creek, ha? Excel Rajuman 9 Chile Frida Hill. Good morning! Yes, good morning ulit, Rajaman Aljo. Parang gusto kong makisama ulit dun sa dalay. Dito sa dalay. May nagkago ka bang US dollar dyan? 59 na, pati 60 na. Wala nga, may kasama Aljo. Baka meron ka naman dyan. Meron akong naitago, oo. Ewan ko, nasa na yun. Sa katago-tago ko, hindi ko natuloy. Matultun. Nasa na kaya yun? Baka tinago na na iba kasamang Aljo. Pero ito nga, kasama Aljo, situational report muna tayo. Katatapos na ng interview kay DPWH Secretary Vince Dizon, maging kay MMDA Chairman Romando Don Artes, kasunod na ng pag-inspeksyon dito sa may Tartar Creek, sa may Pamplona 2 at Pamplona 3, sa may lungsod pa rin ng Las Piñas. So itong binisita nila, yung inspection nila, itong naging resulta ng isang buwan cleanup drive sa ilalim ng Bayanihan sa Estero Program dito pa rin sa Tartar Creek. Sinimulan itong malawakang paglilinis noong November 13 kasama ang Aljo mga kasama na kinabibilangan ng clearing, silting at dredging upang mapabuti ngayon dali ng tubig. Kasi kasama Aljo, kung mapapansin natin, no, ito yung laging binabaha kapag nagkakaroon ng malakas na sunod na pag-ulan kagaya ng mga bagyo, mga nagdaang pagyulabang ito na tumama rin sa Metro Manila. So kanina nakita natin na malinis na yung street mismo, walang basura at ayun ang inaano nila, minumonitor nila, no? Kasi may mga ilan nga sa ating mga kababayan, bigla na lang nagtatapon, no? Basta-basta na lang nagtatapon sa natural creek. So yun yung binabantayan ngayon ng Las Piñas LGU, katuwang pa rin itong MMDA at DPWH. So kanina rin ang sabi ni Secretary Vince Dizon na kakausapin nila itong Department of the Environment and Natural Resources kaugnay naman doon sa pagpuputol ng puno. Kasi kasama Aljo, makikita rin doon sa video natin pinagdala, may mga puno rin na nakatanim sa mismong creek na ito yung parang biglaan na lang sumibol na hindi naman siya talagang itinanim, no? So magpapaalam sila sa DENR kung papayagan sila na pagputol ng puno kasi nag-serving obstruction din siya sa daluyan nga ng tubig. Sana magdadire-diretso. Pero dahil may nakaharang, nagigigita rin siya sa pag-stay ng tubig doon sa creek. Sabi ni Dizon, makikipag-ugayan sila sa DENR kung ano ang pwedeng gawin dahil willing naman itong Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na palitan kung ilang puno yung matatanggal o mapuputol sakali nga na
magpuputol na o magsimula na magputol itong MMD and DPWH sa naturang peak. So, magtatanim sila pero sa ibang lugar naman na. So, yan muna kasama Aljo yung pinaka-update dito sa lungsod ng Las Piñas at mismo sa Tartar Creek sa Banjang Pamplonadon. So, kasama mo sa lungsod ng Las Piñas, Radyo Manuel Chile Fredo, Tatak Orman, DCXL 558. Thank you, Jill. Ready na ba si Eman? Yan ang kaliwat ka ng kilos protesta. Sinasagawa silang bahagi naman ng Maynila. XL Rajman 8, Eman Morteg naman. DCXL 558. Joe, kasabay nga ng pagdiriwang ng International Human Rights Day, nagsagawa na kay Roberto Tinis Protesta ang iba't ibang grupo dito sa lungsod ng Maynila. Si para ipanawagan at tuntukan na ang korupsyon at pagmamalabis sa ilalim ng pamumuno ng Administrasyon Marcos Jr. at Duterte. Sa kabila nga ng pag-uulan, pinangunahan ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates ang protesta sa may bahagi ng Espanya. Habang ang grupong Karapatan ng Bayan naman ang nagsasagawa ng programa sa Juan de Bonifacio. Kapwa na alawagan ng mga grupo na bumaba ng pwesto ang dalawang milyon na bansa dahil wala na silang nagawasang para sa ikaunlad sa pamilyang Pilipino. Kapwa rin kumikilos sa bansa, hindi rin kumikilos ang Pangulong Vice-Presidente na masolusyonan ang kahirapan na narasan niya ng bawat Pilipino. Maging ang ginagawa sa pawalabig sa mga namumuno at opisyal ng pamahalaan tulad ng pagtapos sa karapatang pantao ay hindi na namumunuhan kahit maraming naman ang pumaalma. Kasama mo sa lungsod ng Manila, Benjamin Ocho, Eman Mortega, sa Carmen, sa Excel, 558. Thank you, man. Oras, 8:47. DCXL 558. Malinamnam, holiday party. Pwede, anytime of the day. Ang gawing malinamnam ang kain. Kaya ang agahan, gawin almo sa linamnam. Sa tanghalian, tanghalian namnam. At sa hapunan, hapunan linamnam. All day, holiday. Also available in spicy hot. Holiday. Bars! Nandito na sa lasa ng holiday corned beef at holiday beef loaf. Para sa ulam na pwede any time of the day. Now available in selected Pure Gold and Metro supermarkets nationwide. All day, holiday! Five bar blues with powerful stowaway enzymes. Malupit magtanggal, lumit sa tiyak, pero di masakit sa tabay. Desper ang confident polyconfident sa matyak malupit sa kamay mo. Mabalhin, Five bar blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Southpaw Gold, Coffee Mix. Ay, ako po si Ana, 45 pesos. Alam na ako na 30. Sikreto mo, Southpaw Gold, Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 antioxidant, may collagen. Susutan tayo sa Southpaw Gold, Coffee Mix. At kapag ka na, lalakan at gagalakan pa ang isunod ka. Si Mami at si Washing Machine. Lips sa Prime Washing Machine Detergent. Hello, Washi. Hello, Mami. Laundry day na naman. Ready ka na sa bansa, chocolate, putik, diba? Kaya yan ang Prime Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang mapapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Dalhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Posisyon, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Mag-constant ng vitamin C, hindi na ako sinusubukin ang aking mga allergy. Dalhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Sa pinakamalapit na tumingin sa lugar. DCXL News, ang impilan ng RMN. Pirada, pirada. Piragol ng masa, Aljo Bendino, sa straight to the point. Piling naman ng travel clearance sa Kamara si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na makabiyahe sa 17 bansa mula December 15 hanggang 2025 to February 2026. Sa kanyang liham kay Speaker Boji D, binanggit ni Pulong Duterte na siya ay pupunta sa
mga bansa sa Asia, anim na bansa sa Europa at sa Amerika and Australia. Pero binigyan din ni Congressman Duterte pera niya, sarili pera niya, ang gagamitin sa biyahe. At inilig din niya na payagan siyang makadalo virtually sa mga pulong at plenary session. Wala pa sagot dito opisina ni House Speaker kung pinagbigyan na nito ang request ni Congressman Bongbong Duterte. Dahil Marso, nauna nang binigyan ng Kamara na ang pinamumunuan noon ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez si Congressman Duterte ng travel clearance na sumasaklaw din sa 17 mga destinasyon. Si House Bendigo, Sunday, XL2. Kuha tayo ng reaksyon kay Bayan Party President Rafaela David. Magandang umaga po. This is Aljo Bendigo. Magandang umaga, Sir Aljo. Magandang umaga rin sa mga tagapakinig natin this morning. Opo, ma'am. Good morning. Magwawakas na nga ba paliligayang araw ng mga political dynasty dahil itong kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Congress i-prioritize ang anti-dynasty bill. Ano po reaksyon niyo? Sana nga ay matulutukan na ang political dynasties kasi alam natin yung pagkakaharian ng ilang pamilya ay isa sa mga ugat ng korupsyon na nakita natin talagang itong nakaraang mga buwan, yung corruption scandal, yung ilang pamilya, yung nagpayaman, ginawa nilang parang private bank account nila at family business, yung public service. At gayon din yung kaba ng bayan nga ay naging parang bank account nilang personal. Kaya very important itong legislation na ito, maipasa na finally. Kasi sa totoo lang, nasa konstitusyon naman po na bawal ang dynasty sa politika ng Pilipinas. Pero dahil super delayed po ang kongreso natin sa pagpapasa ng anti-dynasty law, ay hanggang ngayon hindi pa po tayo nagkakaroon ng amendment law. So panahon na po at sana matuldukan na ang political dynasty. Kasi matagal na siya. Matagal na, sir. 40 years na. Since na ipatupad ang 1987 Constitution, parang sutok sa buwan kasi. Diyan sa Congress, inibig ko. Lalo na kung ang Congress mo, puro political dynasty ang nakaupo. Kaya napakahalaga sa pagkakataong ito, hindi lang yung pronouncement ng Pangulo, na sa totoo lang para sa atin ay kulang na kulang pa kasi dapat yung pronouncement ng priorities dapat i-certify as urgent. Yun yung isang napakahalagang bagay na dapat ginawa ng Pangulo para legally ay mas mapabilis yung process within Congress. Tapos yung pangalawa, kaya very important na magpatuloy yung people's protests na nakita natin the past few weeks kasi yung init ng galit ng taong bayan, ramdam na ramdam ng gobyerno hanggang Malacanang. Kaya nga alam natin yung ang pronouncement na yan, ito ay tugon sa panawagan ng mamamayan na tundukan ng korupsyon, tundukan ng political dynasties. Kaya dapat magpatuloy tayong makalagpas ang mga mamamayang pagod na sa korupsyon para talagang mapilitan yung Kongreso at gayon din ang gobyerno natin na talagang ipasa na yung anti-dynasty bill na ito. Nasa Kongreso na ngayon ang bola. Para sa atin po, dahil sinabi ni Marcos na i-prioritize na Congress, the ball is now in the court of the House and Senate. Kaya yung panawagan natin kay Speaker Dave, nangako niya rin naman yan na ipapasa daw niya ang anti-dynasty bill. Sana sa Kongreso, sa lower house, ay talagang ipasa niya sa different meetings yung ating anti-dynasty bill. Ganun din si Senate President Soto. We're hoping that hindi nila tulugan itong napakahalagang measure na ito because this will signal how serious they are against corruption and if they will prioritize the welfare of Filipinos rather than the welfare of some families. Okay, maraming salamat, Rafaela David. Ma'am, thank you, at Bayan Party President. Thank you. Salamat si Ano. Good morning, nation. Bye.
Days na lang, Pasko na mga ikawan. Daghang kay salamat dalay ko ng Diyos, ha? Pilipinas, padayon sa maguswag patuloy sa pagtutag. Ay inyong idalas kaninag ang inyong lingkod, Aldo Bendio. Para sa atin, 8:55 na bumanda hanggang bukas. Tulong ang tibay mula sa Bear Brand with 3 balance meals and exercise. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. ACS Quad Race from the Jessa 2025. Doubling pay at doubling sa premyo. Kung palampasin ang magkakataong manalo ng cash prize na 3,000 pesos sa weekly draw at tumatagipin ng 200,000 pesos sa grand draw. Nakatipin niya ng RMN at IFM stations nationwide at ACS Manufacturing Corporation. Sumundan sa TCXL 558 Manila Station sa Unit 806 sa Phantom Center and Apple Street, Greenhill, San Juan. Para ihulog ang inyong entry. Para sa kompletong detalye, tingnan ang poster sa ACS Quad Race sa Regents FB page, Stations FB page, at aming website, rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOHMDA CCHUH SLR number 0137 series of 2025. Samsung Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph, 5 years na akong Samsung Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Samsung Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Samsung Plus Herbal Capsule. Bigay sa mga bigat. In fairness, nag-grow up, may budget, sounds good. Regular use health, simple, stay very one rose papaya, manufactured by UCAN ISO certified full plant quality. Samsung Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga-Santa Rosa, Laguna. Malabo yung bata ko. Sabi nagpupro, may glukoma daw ako. Pero itry ko kuminom ng Samsung Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glukoma. Sabi talaga yung Samsung Plus Herbal Capsule. Samsung Plus, hindi sa mga bigat. Charm Fabric Conditioner. Fresh technology. May antibacterial na at kabul sa bango ang dami. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Take a journey across the night skies through the magical stories of Encanto, Aladdin, Moana, and the Disney princesses. Celebrate the debuts of Asha, Raya, and Anna and Elsa from Frozen 2 at Disney on Ice presents Magic in the Stars at SF Mall of Asia Arena, December 20 to January 4. Tickets on sale at sftickets.com. Babalik ang ACS Quad Race sa Regents 2025. Over 5 million, 5 million, oo.
and Lowe's. Isulat sa labas ang promo title at ACS Club na isang Lianza 2025. Sa pangalan ng pinupunin namin ang promo week. Ang Aramelo IFM Station ay hindi sasalihan para sa kita ng detalye sa ACS Quarters sa Lianza FB page, stations and FB page, at aming website, rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 through DOHFTA CCH SRR permit number 0137 series in 2025. Special citation on Double X at Double B. Be the best news commentary program on Super 7. First Joel pala ito eh. Ayan, yan nawala tuloy yung tanong ko kay Kuya Joel. Ayan, okay kuya ha. Ayan, gusto ko nga pala ka. Oo nga pala, word of the day para sa radyo. Anong word of the day, Kuya Joel, Porlat ng Silangan? Ano ating word of the day? Traffic po. Traffic. Salamat po. Lord niya makalma. Merry Christmas po. Ayan na po. Ako hindi lang yan sa kahit dahil meron po sa Oo, sisi. Wow. Galing kay Ninong Richard Lee. Ayan, ayan kuya ha, pagkawala ako. Ayan, pagka maubos yan Kuya Joel Porlas. Ayan, punta mo lang si Mayor Francis Zamora, tatagtagin na yan. Ayan. Ang bait, ayan. Talaga, nagbigay naman na ayuda sa inyo. Ay, sa Pasko. At sa Pasko, ayan. Alating isang kaban ng bigas. Ay, ito po. Grocery items. Kala ko, ating 1,010. Ayan. Sabihin natin, patagdagan natin kay Mayor ng 1,000 yan. Ayan. Okay, Kuya Joel, ayan. Umiti ka naman eh. Salamat po, Sir Leo. Smiling face, ayan. Parang addiction nyo ng Colgate. Ayan. Hindi ka naman. Kaya naman yung pagkadilaw ng ipin. Pinakipunan. Ayan, smiling face. Parang feeling ko si Kuya Joel medyo serious sa person. Pati mo yung Sabi mo pa sa babae mo. Pati ko trabaho ko yun na si Tito Lucero. Company ko. May company ka? Ano ba trabaho mo? Ano ba trabaho mo, kuya? Delivery. Akala ko may ari ka ng bodega dyan, oh. Kaya nagdadala-isip kung dadagdag ko 1,000 kaya. Sabi ko, mayaman yata ito yung mga bodega ng mga Taga-deliver lang. Kaya nag-deliver ka ng pusa and then pusa. Sige, Ito, nasa likod. kung wala ng pagkaya, patagdagan natin kay Congressman Barsaga yan. Congressman Miao. Okay, kuya, maraming salamat. Merry Christmas, Kuya Joel. Jesus po, salamat po, Sir Leo. God bless you. Ayan, God bless us all, Kuya Joel Porlas ng Silangan. Ayan, lang yan. Siyempre, ito mga nais-prala ng 1,000 pesos sa akin pupunok sa Teaser H. Mga kayo na susunod natin winner sa Teaser H. Pasko panalo promo kasama ang Pride Detergent Irish Summer 6. Sherwin Total para Teaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kapag meron pang may still close. Naglagay ako mga kapamilya at ito, ay, hindi ko pa nga nakakamit yung answer partner kasi hindi siya visible sa audience. Pero naawa ako kung baka magkasakit yung kotse ko sa ulan na yung bilong. Lagyan ng may still close. Bigat. O ayan, wind resistance yan. Pag rereklamo ka ngayon, tagal na biyahe mo. Bumabagal. Hindi lang yun. Mas malakas sa pulsubo. Ayun po yun. Dahil may ilong. Ako marami rin po partner at mga kapamilya natin ang nagre-reklamo ngayon ng mga super natin. Kaya kaliwat kanan yung dito, mga kilos protesta, di ba, ng Manibela at ng Quezon. May mga tigil pasada. Baka lumagdag din yan sa pakto na may traffic. Ano ba yan? Kaya... ang nakita kong epekto kanina ko, yun nga ang epekto. Bagaman, almost on a daily basis, nakikita ko sa gilid ng Commonwealth sa Doña Carmen, papunta dito, patungo ng Quezon Memorial Circle. Kami mga nasa kalsada, nag-aabang. Oo, and to think that probably about 7:45 a.m. na nung lumabas ako sa aming subdivision. And sabi, naghihintay ng mga sasakyan. Yung bang epekto o talagang ganun na lang talaga yung nangyayari araw-araw. Ayaw naman natin umulan. Tama. Ayaw naman natin tanggapin na ay ganun na kasi talaga yun. So dapat ganun. Alam mo yun, we have to find the ways na masolusyonan ang lahat ng mga nangyayari ganito. Sabi nga ni Steve Orbos, di ba? Huwag nating tanggapin na it is what it is, di ba? God bless you. Ayan na. Delikado sa panahon din. Hindi ako naka-Gucci. Ako kaya, aching lang yun. Walang Rolex at Gucci. Hindi ko na-connect yun Wala na lang tayo. So, kailangan ko ng ngayon na vitamins kasi medyo alanganin yung panahon sa Isabela nga, sabi ko sa'yo Hininaw kami alam mo naman ang Isabela. At saka Cagayan, Valedictorian yan, pag summer, mataasan tayo ng temperature. Panalo yung lugar na yan Pero napataas ang Isabela, Cagayan. Mountainous area na ba yun? No, it's a valley. So, mababa siya. Pero, malapit siya sa Taiwan, China, Japan. Pakonekto ba kaya? Kasi when the wind blows, asay ka na pupunta. the cradle will rock. The cold wind, initially enters the Philippines through Batanes, Cagayan, Isabela, and Ilocos. At ang kaya malamig ang Baguio dahil napakataas ng Baguio. Talong-talon niya ang pumapasok na hangin. Mula sa White Christmas Sunday. No, diba? Tayo, wala naman tayo White Christmas. Wala nakaramdam din naman tayo. Especially partner, no? Malamig na. Malamig na talaga. Kaya, ito na parang, kunin ako Kaya na pinipilit ko na talagang huwag tablan. Kasi sayang naman ang... Tama. At mahirap ang buhay ngayon, lalo na papasok na naman ang bagong taon. Maghahanda na naman tayo sa panibagong mga gastusin. Mabuti na nga lang at marami tayong mga, yung mga pumapasok na financial blessings ngayon dahil Pasko, di ba? Mga 13 months, 14 months, 15 months pay, di ba? So, hindi rin natin yan. Yung expression na hindi lahat ng araw ay Pasko. Tama. Tandaan nyo yan. Lagi yung 13 months, dapat within the first week yata. Basta before the 24th, kung ako lang yun naman, ito naman yung position lang, medyo, isubin nyo kaya yung mga 20%, no? Tama. Minimum yan, minimum. Isubin nyo na yung 20% na 13 sa month. Kasi, dito? kailangan ubusin lahat yan. Dahil sa gusto nyo pagkaroon ng sosyal, na Noche Buena, pabigyan ng regalo lahat ng mga pamilya. Hindi ba ninyo yung talagang anak ninyo, asawa ninyo, di ba? Nanay, tatay, yan. Alayo pala na kung sa inyo ba? Ang layo sa doon ang work nyo? BGC? Hindi. Kumain lang kami. Akala ko doon ang work nyo tapos dito ang layo. Gabi lang din ako pumunta.
kailangan nila ID dito? Drop off lang po. Ah. Sige, thank you. Diretso? Ano yun? Ibig sabihin, pwede pang, may mga available pa dito? Parang showroom yun, di ba? Wala nang available. Ang meron po, mga pasalo. Yung hindi sasaluhin na lang, andyan na siya. Mas mahal yun, di ba? Mas mahal yun, di ba? Yung salo-salo. Mag-provide ka lang ng cash out. Okay. Yung pagsasaluhan, hindi mo yan babayaran? O babayaran mo siya? Siya yung babayaran mo? Yung may-ari. Hindi, kasi akala ko, lahat to hindi pa naman tapos, di ba? Hinuhulog-hulugan. So akala ko, kapag sinabing pasalo, ay dahil hindi niya nakaya, so isosurrender na niya, tapos bayaran mo siyang konti, doon mismo sa may pinaguhulugan, direkta ka. Ay, hindi pa ganun. Hindi pa na ganun. Oo. Bali yung ano natin, yung toll natin is 172, ano? Walang signal. 172. 172. Yan lang po yung 172. Hindi ko makomplete sana. Saglit na. Wala akong signal eh. Okay. Ang ano naman natin is 1,700. 1,700. Okay na yun po. Okay na po. Okay to to? Ay, salamat. God bless you po. God bless. Salamat po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. So medyo may kalayuan yan. Nakailang oras. 1 hour and 33 minutes. So ayos lang. Napakalayo nito. 45 kilometers. 1 hour and 30 minutes lang. Ayos lang kasi yung andun nga lang tayo. Minsan 10 kilometers lang inaabot tayo ng 2 oras. Ay, dahil sa traffic, ayos to. Mas gusto ko yung ganito kasi nag-i-stay na lang doon sa Manila. Napaka-traffic eh. Ayos to, 45 kilometers, 1 hour and 33 minutes lang. Ayos, okay na okay. Ayan, so maraming salamat po. God bless po. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. So this is Jan Pareda, Pilipino Channel. Dalangin niyo po ang lingkod. Paalam po.